E-trike, e-bike, tricycle at kuliglig pagbabawalan ng dumaan sa 19 na national roads sa Metro Manila simula Abril. Batayan sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Kabilang dito mga dadaan sa Recto Avenue, Quirino Avenue, Ross Boulevard at Taft Avenue sa Maynila. Gayon din sa EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City at SLEX. Ang resolusyon iba pa sa DILG Memorandum Circular 2023-195 na nagbabawal na talaga sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. 2,500 pesos ang multa sa mga lalabag. Kung walang lisensya ang nagmamaneho, mai-impound din ang sasakyan. Magpapasa rin ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ng kanilang mga ordinansa para sabihin kung saan bawal at saan lamang pwede ang mga naturang sasakyan. Umano'y ilegal na pagbibenta ng NFA rice sa presyong dehado ang gobyerno, pinaiimbestigahan ng DA. Base sa inisyal na impormasyon, nabili umano ng NFA ang bigas bilang palay sa halagang 23 pesos at ibinenta bilang bigas sa mga traders sa halagang 25 pesos nang walang public bidding. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang kagawaran habang gumugulong ang investigasyon pero malinaw daw ang mandato ng NFA. Sa pahayag naman ng NFA, ang mandato daw nila ay itabi at i-dispose ang 99.9% ng stocks nito na nasa maayos at nakakain na kondisyon. Kapag daw lumagpas ng 3 buwan ang hawak nilang bigas, kailangan daw itong gilingin muli kaya nagkakaroon ng dagdag gastos. Para maiwasan ito, maaari daw ibenta ng NFA ang bigas sa pinakamataas na mandated price sa mga qualified commercial buyers sa first-come, first-served basis. Ang bigas daw na hawak ng NFA ibinebenta sa itinakdang presyo ng 25 pesos per kilo. Nanindigan ng NFA na responsable daw na na-dispose ng kasalukuyang NFA management ang stock nitong bigas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bistado sa Bulacan ang illegal umanong pagre-refill ng mga tangke ng LPG. 4 ang arestado. Saksi, si John Consulta. Nang makumpirmang tinanggap na ang mark money, pumasok na ang mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa LPG refilling station na ito sa Bulacan, Bulacan. NBI po, wala pong gagalaw. Huli sa akto ang umano'y illegal na pag-refill ng establishmento sa mga tangkeng hindi naman sa kanila. Naikasa ang operasyon matapos magreklamo ang isang kumpanya sa illegal refilling ng kanilang mga tangke. Nakita natin doon sa surveillance na talagang nagre-refill sila kahit hindi nila brand or kahit generic. Bawal kasi ang i-refill ang generic na tangke. Dapat talaga yung specific brand na yun ang pagmamay-ari nyo, yun ang pwede nyong i-refill. Ayon sa NBI, lubhang delikado raw kasi ito at pwedeng pagmula ng sunog ang ganitong illegal refilling operations. Protection to ng mga consumers. Dapat yung may-ari ng brand lang ang pwede mag-refill para tama yung pagka-refill ng tangke. Kasi pag ni-refill mo yan na hindi tama, magkukosto ng sunog, which is delikado. So, lalo na ngayon na papasok na yung Fire Prevention Month. Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang 4 na arestado sa operasyon. Sinisika pa namin silang makunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyo saksi. Ilang pananim na naman sa Atok Benguet ang nagyelo at namuti dahil sa andap o frost. Sabi ng Pag-asa, posible magpatuloy ang epekto ng malamig na amihan sa Northern Luzon hanggang weekend. Posibleng sa unang kalahati ng buwan ng Marso naman magtapos ang amihan season, pero depende pa yan sa magiging pagbabago sa bugso nito. Bukod sa amihan, makakaapekto rin ang easterlies at trough ng low pressure area. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Capiz at Negros Occidental. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya maghanda sa banta ng baha o landslide. Nakadagdag ilipat sa Bilibid ang nag-iisang pulis na hinatulang guilty sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Saksi, sina June Veneracion at Mav Gonzales. Para po nilang pinatay uli yung anak ko sa naging desisyon nila sa 6 na pulis. Ang desisyon ng korte, masakit pa rin para sa pamilya Baltazar. Ang mga magulang ni Jemboy, emosyonal nang humarap kanina sa Senado. Hinaing nila, hindi maayos ang investigasyong ginawa ng mga pulis sa kaso. Hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po sila nakahanap ng basyon ng bala, yung kamag-anak pa po na nakakuha yung kay Jemboy. Hindi po talaga sila umakas sa bangkan. Kulang na kulang po talaga yung
yung effort po nila na matulungan po nila kami para magkaroon po kami ng hustisya para sa anak ko. Lalaban po kami hanggang sa huli. Kami ng pamilya namin. Hindi po kami susuko sa ganung ano lang. Ang laban na to para sa mga nangyari sa anak ko. Sa 6 na akusadong pulis, isa lang ang nahatulang guilty para sa homicide, isa ang naakwit, habang 4 ang nahatulan para sa illegal discharge of firearms. Sabi ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women and Children, hindi uubra na ganoon lang ang parusa sa mga nagkasalang pulis. May nagplano ng ganitong operasyon at pumatay sa bata, ay slap on the wrist lang. Palalayain na ang 5 sa 6 sa mismong araw ng desisyon. At yung isa ay mabibilanggo nga pero 4 na taon lamang. Samantala yung bata ay naagawan na ng kanyang buong buhay at mga pangarap. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng PNP. Pero nauna nang dinismiss ng NCRPO ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Pinag-aaralan naman daw ng pamilya ni Jemboy na iakyat sa Court of Appeals ang kaso. Ilang oras lang matapos ibaba ng korte ang hatol, lumaya na agad ang 5 pulis. Galing sa Bureau of Jail Management and Penology ang larawan na ito na humiling na huwag ipakita ang mukha ng mga pulis. Alas 5 kahapon nang lumabas sa kulungan si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil sa akwital ng korte. Pinakawalan na rin ang mga nahatulang guilty sa illegal discharge of firearms na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edma Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. 4 na buwan lang kasi ang parusang ibinigay sa kanila at October 6 pa sila nakakulong sa BJMP. Lumampas po ng ilang araw, technically time served na po kasi sila nung binaba po yung desisyon ng korte. Ang naiwan lang sa kulungan ng BJMP ay si Police Staff Sergeant Jerry Baliban na nag-iisang hinatulang guilty sa homicide at pinatawan ng parusang 4 na taon hanggang 6 na taong pagkakakulong. Dahil lampas 3 taon ang kanyang sentensya, ililipat ng bilibid si Maliban sa loob ng linggong ito. Pero pwede pa naman mapaiksi ang kanyang sentensya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance na ibinibigay sa mga persons deprived of liberty na sumusunod sa mga patakaran sa loob ng kulungan. Base po sa ating computation, for 4 months, for 20 days per month, meron po siyang 80 days. It's a right din ng ating mga PDF. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nag-sorry ang Manila International Airport Authority kasunod ng reklamo ng ilang pasahero sa NAIA na nakaranas ng pangangati at pamamantal. At ang dahilan, mga surot sa upuan. Saksi si Chino Gaston. Malalaking pantal sa hita ang natamo ng pasaherong si Chris, hindi niya tunay na pangalan, nang siya'y maupo sa mga rattan furniture sa arrival area ng NAIA Terminal 2 nitong Biyernes. Naipost niya ang mga litrato sa social media para magsilbing babala sa ibang mga pasahero. Ginamot naman daw siya sa klinik ng terminal. Kumbinsido si Chris na isang registered nurse na hindi allergic reaction kundi surot ang kumagat sa kanya. May investigation, ganyan. But I know for sure surot. Noong February 9 naman, habang sinusundo ang kanyang pinsan, napaupo sa mga metal bench ng NAIA Terminal 2 si Crisel. Dito niya na napansin na medyo nangati ang kanyang mga hita at pagdating sa bahay, malalaking pantal at maliliit na kagat ang kanyang napansin sa kanyang balat. May something parang may naglalakad or makate. Tapos ang inisip ko lang po, baka may buhok. Kinagabihan, pagdating namin sa province, parang sabi ko, parang may makate. Kinapa ko po, may malaking pantal. The next day, bilog-bilog na lang siya na maliliit, pero sobrang dami. Siguro hindi na po enough yung linis ngayon. Dapat talaga tanggalin na. Ang surot o bedbugs ay mga parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo tulad ng sulok ng kama at sofa. Bagamat mas mabubuhay sila sa mga tela o kahoy na material, pwede rin daw silang mabuhay sa bakal. Sinisip-sip nila ang dugo ng kanilang mga nakakagat. At bagamat hindi naman umano nagdudulot ng pagkalat ng sakit, nagdudulot ito ng matinding pangangati ng balat. Kamakailan lang ay nabalita ang pagkalat ng mga surot sa mga hotel sa Paris, France. Ganon din sa Hong Kong at Korea. Ang Manila International Airport Authority o MIAA
humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo. Pinull out na raw ang mga upuang tinukoy ng mga nagrereklamo. Inatasan na rin ng mga terminal managers na imbestigahan ang nangyari at magsagawa ng masusing inspeksyon at pinaigting na paglilinis ng mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nasa Canberra, Australia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang pagharap sa Australian Parliament. Pasado alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Nakasalo nila sa hapunan si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa kalakalan at pamumuhunan, binigyan din niya sa Australian Parliament ang lumalagong ugnayan ng dalawang bansa sa depensa at seguridad. 3 kasunduan ang nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Australia. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.